Good day guys, sa video natin ngayon ay magagawa tayo ng unboxing. So halata naman sa itsura ko, sa ngiti ko na masaya tayo ngayon. Mag-unbox tayo ngayon ng isang race day shoe. Ito ay carbon plated. At itong brand na to ay nagpadala na sa atin noon at siguro natuwa sila sa response nyo. At yun, nagtiwala ulit sila dito sa channel natin. Kaya mahalaga po yung nagiging response nyo sa mga ginagawa natin na review video. Kaya ako naman po thankful sa inyo sa interest na binibigay nyo at sa pagtitiwala. O ito, simulan na po natin yung pag-unbox dito sa sapatos. Ito pong sapatos na to ay nagmula kay Chowdan. So yun, maraming salamat kay Chowdan at tayo ay muli niyang naalala. Yun, nagulat tayo at kinontak niya tayo at inaalok niya tayo na kung gusto daw ba natin i-test itong sapatos nito. Siyempre, hindi naman tayo magdadalawang isip pagdating dyan. Kaya yes, agad ang sinagot natin. So, unbox natin to. Ito na. Ayun, baliktad man dahil naka-mirror. Ito ay yung paying PB5. Meron tayo ng PB4, di ba? Na-review na natin yung PB4. Kaya ito, yung mas upgraded na version. Ito yung release. Actually, na-release to parang December. Pero ito, syempre, pang-release to ngayon 2025. So, to be honest, alam ko naman kung anong kulay dahil pinapili nila ako kung anong kulay. Pero, syempre, picture lang yun eh. Hindi ko alam kung ano yung totoong itsura nito sa actual. So, ito yung pinili nating kulay. Ala, ang tingkad. Tarang! Ganda. So yun, patong muna natin dyan. Diyan nga muna. Ano ba dito? Tapos, may papel. Ano ba to? O yan, tungkol sa sapatos. Ayan, yung mga naka-carbon plate, huwag nyo raw binibend mabuti dahil may tendency pala na mag-crack yung carbon. Tapos, delikado rin na iapak sa edge, lalo na sa hagdan. Ayun, pwede mag-crack. At yung mga usli-usli, pag napuruhan pala yung carbon natin, pwede palang mag-crack doon. Ayun, syempre, dahil carbon, huwag naman natin gawin pan-trail. Ayun, ito ay isang safety reminder para sa mga nagsusuot ng carbon plate. Ayun, para humaba yung buhay ng carbon plate shoes natin. So, ito na yung sapatos. Tagal-tagal na rin ako walang gantong kulay ng sapatos. Kaya ito yung pinili ko. Itong kulay na to, kung hindi ako nagkakabali, parang medyo out of this world. Parang kryptonite ba? Parang ganun yata yung kulay nila. Kung hindi ako nagkakamali. Nung nakita ko to dati, dun sa Facebook nila, nung in-upload to. So, yun, kahit pa paano meron naman akong alam dito sa sapatos na to. Kaya pwede natin itong gawa ng konting initial review. So, actually, syempre, hindi naman natin matetest ito ngayon. Pero, busisiin lang natin yung materialis sa sapatos. So, totoo lang po, by visual, ay ito. So far, ito yung isa sa pinaka-breathable na upper material. Ay, nakikita nyo po. Ay, kitang-kita na yung paa nyo. Ito, ang lapit nito dun sa pure use. Yung materials na ginamit sa upper, ang lapit na itsura niya at yung breathability niya. Ang tawag naman po dito sa upper material ng Chowdan is yung silk technology. Subukan natin. Ayun, toe box, malambot. Wala ganong protection yung toes natin. Wala ganong structure. Heel, malambot din. Racing shoe dating. So, tulak natin palikod. Medyo matigas ang bahagya. Pero, yun, common sa mga racing shoe na talagang hindi ganong padded dahil talagang pinagagaan nila yung sapatos. O, punta tayo sa lace. Ganda ng lace. Ito yung lace na sabi ko sa inyo, ang ganda. Malambot. Then, medyo stretchable siya. Tapos, ang ganda niyang i-lace. Parang ang gaan-gaan din niya. Ayun. Ito rin yung gamit dun sa nakaraang version na PB4. Punta tayo sa tang. Yung tang, yun. Kamukha din ng halos nung texture sa PB4.
manipis, malambot, wala siyang padding. Pang race ratio talaga yung tang niya. And then, ayan, may mga maliliit na butas po dito yung tang, mas breathable to. Yung nakaraang issue natin, ayun, ito ay naka-stitch pa rin yung kabilang side. Tingnan natin yung loob kung overlapping pa din. Ayun, mas okay na to. Mas okay na po yung tang nito kaysa dun sa PB4. Ayun o, yung dito, hindi na siya sobrang laki ng naka-overlap. Mas maganda na yung tang nito. Talagang updated yung tang. Tapos ang lambot din po talaga. Ang lambot ng dito. Itong insole, ay nakadikit yung insole, sorry. Pero makita natin dito, ito po, nakaumba ko. May arc support siyang bahagya dun sa insole niya. Hindi ko lang po matanggal kasi nakadikit. Initial thoughts, ang ganda po ng upper nito. Tapos sa likod, yun, may heel counter, may nakasulat 42.195. Talagang dinesign daw for 42 kilometers. So, it's too early para masabi natin na isa tong marathon shoe. Hanggat di natin testing. Pero upper material, sobrang breathable. Yung butas, masinsin yung butas, pero hindi sobrang laki. Meron din ito, structure po ito. Parang letter Q, kung hindi ako nagkakamali. Feeling ko ito yung bagong logo nila. O yun, medyo rubbery feel yung ano niya, lining niya. O, pampasuporta din, pang dagdag structure. Pero yun, yung lace, yung lace pala, lacing system, hindi na siya sobrang slanted. Unlike yung dati, na parang kahawig nung sa mga Vaporfly na talagang medyo slanted. Ngayon, hindi na po masyado. Halos parang nasa center na siya. Dahil yung PB4, nasa pa-side yun eh. Ito, mas okay na to. Hindi ko lang alam kung ano ang fit nito, pero sa itsura, narrow pa rin, pero mas roomy. Sa itsura pa lang, visual lang po. Pero sa tingin, mas roomy ito sa itsurahan pa lang. No, yun. Hindi ko muna to i-rate, pero ang ganda po ng upper material. Punta tayo sa midsole. Midsole tsaka carbon plate. Yung midsole nito is 27 mm sa forefoot and then 34 mm sa heel. Ayan. So, meron tong 7 mm drop. Yung carbon plate niya is nandito lang din siya, naka-curve. Yung carbon plate naman niya is yun, same pa rin yung Q-arc plate. Pero sabi, it is more rigid dito sa model na to. So, yung responsiveness, sabi ko nga, kailangan natin testingin para malaman natin kung mas responsive yung carbon plate tsaka yung midsole. Ito pong midsole na to, sa hawak pa lang, gaya nung diniscuss ko sa inyo dun sa PB4 dual density yun. Ngayon, nakalagay na talaga, ito ay dual density. So, tama rin tayo dun sa PB4 kahit walang nakalagay na dual density dahil pakiramdam ko talaga magkaiba sila ng foam. Although, iisang klaseng foam, magkaiba lang sila ng tigas or ng softness. Mas malambot po ito. Yan. And then, medyo mas matigas ng bahagya itong ilalim. O yun, ginagawa nila yun para, syempre yung upper, yun yung mararamdaman mo eh. Yun yung magkakaroon ka ng pakiramdam na bouncy tsaka mas comfortable. O ito talaga yung medyo matigas. Ito naman yung mag-absorb ng ground contact mo. Or yung syempre ng body weight mo, kailangan mas matigas siya. At the same time, nagbibigay siya ng mas stable. So, pag landing mo, hindi naman siya sobrang mawigil, mapakaramdam mo parang na-out of balance ka. Nagbibigay talaga ng stability pag medyo matigas yung midsole na nilalagay sa ilalim. So, yun. Ito yung forma niya. Ikutan natin. Ganda o, edgy yung likod. Kung Pro po, yung ginamit pa rin dito, Pro HP na tinatawag nila. Ganda. O, yun, punta tayo sa outsole. O, yun, pag ginawakan ko, yung pa rin po yung gamit nila na material sa outsole. Hindi ko lang alam kung nag-increase na yung grip, pero sa texture, kamukha pa din. Ito yung brand nila ng Chowdan. Yun. Ito yung QASU. Ayun, mapapansin natin buo yung rubber ngayon dito. Dati putol to eh. Pangkaraniwan dito wala to. So, yun, ngayon po. Buo siya. Ang ganda rin nung outsole niya. Sabi ko nga sa inyo, itong outsole nila, isa to sa pinaka-durable na outsole na nagamit ko. Saglit na saglit lang, titimbangin natin.
So yun, sa timbangan ko, almost 188 grams na naglalaro eh. So, ibig sabihin, hindi siya naglalayo dun sa PB4, yung timbang nito. Pero sabi, dun sa mas magaan daw dapat to. Pero hindi ko alam kung gaano ka-accurate yung timbangan natin. Pero yun. Parang hindi siya naglalayo dun sa PB4. Oh, dito na po natin tatapusin yung unboxing video natin. At ito, tinignan lang natin by visual. It's too early para masabi kung magiging responsive ba or maging maganda yung performance ng sapatos. Hindi natin syempre natitesting pa. At sa itsura, mukhang promising yung sapatos, magaan, breathable, mapogi. Para bang tipong pag sinuot mo sa race, kitang-kita yung paa mo, alam na alam kung sino ka. Kahit gaano ka din yan, madali kang makikilala. So yun, marami po salamat sa lahat ng nanood dito sa unboxing video natin. At muli po nagpapasalamat po ako sa inyo sa suportang binibigay nyo sa akin. Dahil yun yan, napapansin po kasi yan ng mga nakikipag-collaborate sa atin, nag-sponsor, na yung response nyo dito sa mga channel, dito sa mga video natin, sa pagla-like, sa pagko-comment, maraming pong salamat sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala itong mga ganitong klase na opportunity na maibibigay sa akin. Sana abangan nyo po yung magiging initial testing natin dito sa sapatos na to. Yun yung mga pinakamahalaga eh. Kung ano yung experience, kung ano yung masasabi natin dito sa sapatos. Asahan nyo naman po na as usual, nagiging patas naman po tayo sa mga ginagawa natin na review dito sa channel. Muli po maraming po salamat sa lahat. God bless po sa inyo.